Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagbablog nga po ng iba't ibang uri ng natural halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, pwede po pakihin ng kaunting tulong, paki-subscribe po. Paki-likes na rin po ng isang grupong ganyan. Huwag na rin mong kalimutang i-share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pag-vlogs and pag-tutorial ng iba't ibang natural halamang gamot at iba pa. Bago ko po umpisan ang pag-tutorial ko, maraming salamat po sa mga subscriber ko. Thank you for all subscriber, all viewer. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong support. Sana po patuloy yung suportahan na yung channel ko para lalo pa po mag-growth. Marami po natin mahirap na kababayan natin matulungan. Mas tulong ng channel nito ay meron silang makukuha na mga palaman. Okay. Ang tips tutorial po natin ngayon, yung mga pagkain kapag ikaw ay araw-araw ang trabaho mo ay 8 hours, 10 hours to 16 hours. Ano po bang dapat natin kainin para tayo ay powerful, yung lakas natin ay malakas sa pang-araw-araw. Yan po yung tips ko sa inyo na mga pagkain. Tips number 1, kung ang trabaho mo ay nagabuhat, magsasaka, tracking. Ang ibig sabihin ng tracking, nagabuhat ng mga bigas, nagabuhat ng mga soft drinks, example, yung mga groceries, nabibigat yung binabuhat mo. Kailangan po ang mga pagkain ng mga grow foods, yung mga kagaya na may mga nilaga na karning baboy, na may mga fresh na gulay, nilaga na karning baka na fresh na gulay, mga seafoods na fresh, may mga fresh na vegetable. Yan pong mga pagkain na yan, nakakalakas po yan ng katawan, lalo na po kung tayo ay nagbubuhat sa araw-araw. Ang ating gamit sa pagtrabaho natin ay muscle. Yan. Tips number 2, isang makakalakas ng pagkain kapag tayo ay trabahador, kumain ka ng balot, lalo na kung ikaw ay example, nag-duty ka ng 18 hours to 24 hours. Subukan po ninyo yung kumain ng balot. Kung kumakain kayo ng balot, yung 2 balot hanggang 3. Huwag lang po ninyo araw-arawin ang pagkain ng balot kung kayo ay high blood. Kasi bawal yan sa high blood. Yan po yung tips number 2. Pagkain ng balot na pampalakas ng katawan para sa mga trabahador. Tips number 3. Pampalakas na katawan na pagkain. Kung wala kayo bilhin ng balot at meron namang itlog sa inyo, lutuin nyo ng half cook. Alam niyo half cook, hindi siya masyado luto sa Tagalog. Yung po napakabisa po niya na pampalakas ng katawan, lalo na po yung mga native na eggs, native na itlog, fresh. Nakakalakas po yan ng katawan kung araw-araw tayo na bugbog yung katawan natin sa pagtatrabaho. Kumain kayo ng 2 hanggang 3 na half cook na egg, lalo na kung gabi. Paggising nyo sa umaga, mababawi yung lakas ninyo. Yan po yung tips number 3. Tips number 4, isang nakakalakas ng katawan kapag ikaw ay bugbog sa trabaho, paggising mo, wala na yung sakit ng katawan mo, wala na yung sobrang pagod mo, matulog po kayo ng wasto, 8 hours to 10 hours. Yan pong tulog na yan, isa po sa the number 1 na kailangan ng katawan ng tao. Kung trabaho mo nga ay bugbugan everyday, yung nagtatracking, din nagsasaka, jeepney driver, nagabuhat ka sa palengke, anumang binubuhat mo na mabibigat, construction, yan. Matulog po kayo ng maaga, 8 hours to 10 hours. Tips number 3. Tips number 4, isang nakakalakas ng katawan na dapat mo maibalik talaga, yung paggising mo sa umaga. Mag-exercise ka o tumakbo kang pawis ka agad. Alam niyo po ba, kapag grabing sakit ng katawan ninyo o super sakit ng katawan ninyo, example nga, nag-construction kayo, napapansin niyo yan, marami naman naka-experience sa atin. Diba? Ang pagod natin sa buong maghapon, ang sakit ng katawan natin, tapos paggising natin, ayaw natin pumasok sa trabaho, yung tatamad tayo. Sinasabi ng katawan natin na ayaw kong pumasok, pero sinasabi ng isip natin, papasok ako kasi may mga bayaran pa si misis, may upa sa bahay, may nag-aaral na anak na 3, then walang pambaon,
yung mga pambayad sa kuryente at tubig, yung sinasabi ng isip natin. Pero yung katawan natin, sinasabi na, ayaw ko, pagod na ako. Yan. Ang dapat po dyan ay mag-exercise kayo muna o papawis kayo ng kaunting minuto, mawawala-wala po yan ng 50%. Tapos pagdating mo sa trabaho, papawisan ka pa, mawawala na po yung sakit ng katawan nyo. Ang dapat lang po, kapag pinawis kayo, ay agad ninyong tanggalin, patuyuin yung likod ninyo kasi para hindi kayo naman magka-komplikasyon sa baga kapag natuyuin kayo ng pawis sa likod. Yan po yung tips number 4. Tips number 5, isang pampalakas ng katawan, yung maliligo ka na sa umaga ng fresh water. Masubukan ninyo yan. Subukan nga ninyo, pag-upload ko nito, comment kayo. Ang sakit-sakit ng ulo mo pag gising mo. Ang sakit ng katawan mo. Sakit ng katawan mo, ang sakit ng ulo mo, then medyo nahilo-hilo ka pa. Subukan ninyong maligo ng fresh water. Fresh water, yung malamig. Tubig sa gripo, tubig sa malinis na ilog, tubig sa malinis na deep well or sa balon. Yan. Mapapansin niyo, sakit ng ulo nyo, 50% mawawala yan. Tapos yung minsan pa nga, tuluyan na nawawala kapag maganda yung pagkaligo mo, yung sakit ng ulo mo, saka yung sobrang sakit ng katawan mo. Yan po yung tips number 5. Tips number 6, nakakawala ng sakit ng katawan, ipamasahe mo. Example, may misis ka, marunong naman sa pagmamasahe. Yung basic na masahe na normal na massage sa bahay. Example, nakasakit ang likod mo, ipamassage mo. Alam niyo yung efficacy oil na bibili sa butika, sa Mercury Drug, sa Watson, America, din sa ibang tindahan na accredited ng mga food and drugs, din magbenta ng mga gamot. Bili kayo ng efficacy oil. Sabihin lang niyo sa tindahan, pabili po ng efficacy oil. Alam na nila yan. Kahit saan kayo bumili, nationwide. Yan po ay mabisa na pang hot loss o pang hilot, pang massage sa masakit na katawan. Yan po yung tips number 6. Tips number 7, isang pampalakas ng katawan, yung example, nag-basketball ka nga, nagbuboxing, na track and field, or volleyball, ano pa yun, nagbabike. Nakakalakas po ng katawan yung mga laro na yan, o sipa takraw, volleyball, basketball, baseball, lalo na yung bike. Kasi kapag nagbabike ka, lahat ng parte ng katawan mo sinusukat ng pagbabike or yung mga muscle mo. Siyempre pag titipa ka ng bike, gamit mo yung kamay mo. Siyempre, pwersa. Pati yung katawan mo, gamit din niya. Yung balakang mo, hita, binti, yan. Nakakalaki rin ng muscle yung bike. Kaya nakakalakas ng katawan, lalo na kapag pinawis ka kapag umaga. Yan na. Lalo na kung dumadaan ka sa mga ahonin. Paalala lang po kung nagbabike kayo, dapat busog kayo. Saka kumpleto kayo sa tulog kung malayo yung binabike ninyo. Kumpleto kayo sa inom ng tubig. Yan po yung mga pampalakas ng katawan. Tips number 7, mga pampalakas ng katawan ng tao kung kayo ay trabahador. Ano man yung ginagawa ninyo na binubuhat, lalakas yung katawan ninyo. Yan po yung. Okay? Sana po ay nakatulong ako sa mga tao na gustong lumakas na search sa video na ito. Pwede po bang pakihingi ng kaunting tulong sa bago po dito sa channel po. Paki-subscribe sa hindi pa po nakaka-subscribe. Paki-likes po sa hindi pa po nakaka-likes. Paki-share na rin po sa mga friends and family na araw-araw yung trabaho nila. Yung mga nasabi ko na bugbugan, construction, jeepney driver, truck driver, nagta-tracking kayo, mga delivery kayo sa palengke, ano man yung dinideliver niya. Siyempre, nagbubuhat kayo ng mabigat, magsasaka, mga isda. Yan, naranasan ko na yan. Kaya naggawa ko ng tips tutorial na ganito para ma-share ko naman yung kaalaman ko sa inyo. Okay? Thank you for watching ang BBTV. Bye-bye!